talaga ang ICC. Ang ICC ay tinatag upang habulin yung mga individual na lumabag sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Yun ang pagkakaunawa ko. Kung yung ICC may jurisdiction at hindi pa nag-umpisa ng anumang investigasyon nung nakaraang taon, nung Nobyembre, anong ibig sabihin ng presidente nung may pagbabago? Nung sinabi niya na hindi tayo hahadlang pero hindi rin tayo magko-cooperate. Ba't niya sinabi yon? Biglang iba na ang tono, biglang nagbago. Kayo nga nagsabi, dapat talaga nagbabago ang palaisipan ng tao. Ganun po talaga dapat ho. Hindi natin itataga sa bato ang pwede ho maging hindi totoo. Siyempre natututo tayo sa Opo, habang panahon. natatagdahan po tayo. Oho. Tama. So, ang ibig sabihin, ang Pangulo nagbago rin ang palaisipan. Marahil po. So, ang sa kanya, may jurisdiction na pala. Hindi ko ho pwedeng sabihin ng state of mind niya. Opo. Pero sinasabi ko lang ho, bilang tao, lahat po tayo pwede magbago ang pag-iisip. Hindi ko naman hinihingi yung state of mind po. Ang tinatanong ko lang, maliwanag naman yung statement na sinabi niya na pwede tayong magpapasok ng ICC gisahin sa mo, ating Senator bansa. Ivy. Pwera lang kapag illegal ang ginagawa. Tama? Hindi ho natin sinasabing imbitado sila rito. Hindi ho natin sinasabi na haharapin natin sila. Ngunit ang tao ho ay labas-pasok sa Pilipinas. Pero hindi At tayo po ay mga being very hospitable people, we welcome all people who want to partake of the beauty of our country. Ayun po yung ating pinag-uusapan dito. Pero hindi po ba yung mas maagang mga statement, Naku po. yung mga unang statement, talagang hindi daw siya lalahok sa anumang investigasyon. Ngayon, hahayaan lang niya. Tama po. Marahil po, marahil. nagbago. Sabi ko nga ho, Nagbabago naman nga. Nagbabago naman ang pagtingin natin lahat sa buhay. Hindi naman po ang pagtingin natin nung tayo 20 anyos at ngayon ay pareho pa rin. Sana naman natuto tumatanda na rin tayo. po tayo. Natututo rin po tayo. So do you mean to tell me that after saying 100 times that the ICC has no jurisdiction, the President at the 101st time changed his mind and determined that there was somehow some kind of jurisdiction that allowed them to come here and investigate? I cannot comment on his state of mind when he said that. I don't think it's a question of state of mind, sir. It's statements. His statement would speak for itself. Lumalaban siya si Boying Rimulyo. When did the no? executive then change his mind? Given that we are admitting he changed his mind, at least to some degree. Well, I cannot agree to the question, ma'am, is very vague, if you ask me. Hindi, nagbago, di ba? Nung una, sabi niya talagang haharangan niya. Because I cannot, bawal as dahil I meron said tayong earlier, mga ma'am, korte. I cannot- Tapos biglang sinabi na bukas ang Pilipinas. Kung nag-iimbestiga sila, papasukin. Pwera lang pag may ginagawang illegal o may krimen. Yes. Again, I can say Malaking that pagbabago po yun. hindi ko ako pwedeng magkomento sa state of mind niya. Kung paano ho nag-iisip ang Hindi ko Pangulo, naman hindi pa ako tinatanong kung magkomento. galit, wala naman akong tinatanong kung masaya. Yun ang state of mind. Ang tinatanong ko, dun sa sinabi, hindi ba maliwanag na nag-iba? Sabi ko nga ho, lahat tayo nagbabago ng pag-iisip sa pagdaan po ng panahon. Okay. Tayo po ay natututo naman ng unti-unti at nauunawaan natin ang gusto. Senator Ivy, Ang kaya- mga pangyayari sa paligid natin. Kung aaminin natin na nagbago ang pag-iisip, bakit? At kailan nagbago yung pag-iisip natin tungkol sa jurisdiction Ang ng ganda ng tanong. ICC? Bakit? At meron bang dahilan? Baka may alam ang DND? Diba? NSC, para maintindihan natin kung saan na tayo ngayon. Kasi tayo ay nag-iimbestiga in aid of legislation. Gusto ko malaman saan ba tayo patungo. Ano na ba ngayon? Palibasa, eto nga, admitido natin, nagbago. Kung nagbago, saan na tayo ngayon? Siguro ho yung pag-unawa po ng ICC jurisdiction. Kasi nung nag-aapela pa tayo sa ICC, na sinasabi natin na hindi tayo saklaw dito. Marahil ho, yung isang pagising natin sa katotohanan na ang hinahabol ng ICC ay hindi naman bansa, ngunit individual. Marahil yun po yung pag-unawa na nagbago sa ating lahat. Kasi hindi naman po estado natin ang hinihimok ng ICC, kundi po yung mga individual dito
na nagkasala at yung naging biktima po ng mga krimen at ng mga pamilya po ng mga biktima Wow, ng ha? mga pagpatay nung panahon na yun. Isipin nyo na lang, sa panahon ni Duterte, yung anak netong si Boying Rimulya is nahuli, nahuli na merong droga. Tapos sasabihin niya yung mga ganyang mga word niya na extrajudicial killing. Yung mga adik yung hinuhuli ni Duterte, hindi yung mga, hindi yung mga, tawag nito, hindi yung mga pinatay, yung mga mabubuti, yung mga masasama, ang hinuhuli ni Duterte, yung mga adik, yung mga kriminal. Sila naman, pinoprotektahan nila, yung mga kriminal. Okay. At sabihin natin may limited cooperation sa ICC. Sabihin natin, nung 13 November, si ASEC ES Bersamin pala, ay nagsabi that if the ICC refers the process to Interpol, which may then transmit a red notice to the Philippines, the government will feel obliged to consider the red notice. Parang may ganon, may statement ba dyan? Yung kay ES Bersamin. Alala ko po yung statement na yun. Panaalala po Opo. niya. Opo. Oo. So, yung pagbabago ay malinaw. Kasi pati si Executive Secretary, diniin na nagbago nga talaga. Tama po ba? Kasi sabi niya, kapag may pulang notisya, Marahil ho dahil ito sa mga karanasan natin sa mga nakaraang buwan na tumutulong po ang Interpol sa ating bansa. Kaya ang paggalang natin sa Interpol ay ganun-ganun na lamang. Hindi po natin pinababayaan na magkasamaan ng loob sa Interpol sapagkat sila po ay ating inaasahan sa maraming pagkakataon. tama, talagang lumalahok tayo at umaasa sa Interpol. Ngayon, nung January, kayo po nagsalita at tatanungin ko kung tama po ba to. At sinabi na the Marcos administration ay uupo kasama na ng ICC. Talagang uupuan na natin to discuss certain areas of cooperation. So, Sasali hindi ng na no ICC. cooperation, no blocking, no limit Technical error sa Senate. tatalakayin ang ibang mga areas kung pwede, kung saan pwede makipagkaisa. Tama ba yun? Hindi ko ho naalala yung statement January na yan. 2025 po, sinabi ninyo, uupo kayo kasama ng ICC para malaman doon sa kanilang investigasyon ukol sa libo-libong pagpapatay ng drug war ni Presidente Duterte. Sabi mo, ayon sa report, na yung cooperation with an international tribunal ay pinapayagan sa ating batas. At yung ICC representatives have been going in and out of the country without any of us raising anything. January 2025 po. So ano ho yung tanong? Ang sinasabi ko, what happened to the President's statement that the government will not lift a finger? And what happens to your own assertion Walang that there isang will be no pangako, blocking but no cooperation? Ngayon, nakikipagtungo na tayo sa ICC. Hindi, yun po yung sinasabi natin nagiging bukas ang ating isipan, ngunit hindi po natin ginawa. Hindi po tayo nakiupo, hindi tayo nakipag-usap. Yun po yung malinaw sa lahat. Pero handa Naku kayo po. noon, ngunit hindi natuloy. Ganun po ba? Marahil ho, kung meron hong tutulay, pero wala naman hong tumuloy eh. Kaya wala hong nangyari. Pero meron rin kayong sinabi that the ICC representatives as of January 2025 have been going in and out. Labas-pasok sila sa ating bansa. Hinahayaan lang natin. Hindi ko po, hindi ko ho alam yung pagpasok at Yan na paglabas naman nila. siya. Meron po Wala po kayong- akong Hindi wala niya akong daw alam, kaalaman hindi sa alam. pagpasok at paglabas. Marahil, sa kanila pag-iimbestiga, labas-pasok sila rito. Ngunit wala akong nagsasabi sa akin na ICC po yung labas-pasok dito. Wala pong akong report sa immigration. Wala po akong report sa Sinabi po ating ninyo. Kayo po nagsabi, kaya ako nalaman na may ICC representatives na labas-pasok dito sa ating bansa na hindi tayo umaalma, hindi tayo nagrereklamo. Yun na ang pagkasabi po ninyo. Sabi nga namin dati pa, kung wala ho silang nilalabag na batas, ay malaya po silang maglabas-pasok sa ating bansa. Katulad po ng kahit sino pang turista o sino pong nais bumisita sa ating bansa. Iba po yung pakay ng turista, iba naman yata ang pakay ng kinatawan ng ICC. So, nag-iba na Opo. talaga. Sa bandang January ng 2025, hinayaan na natin sila na lumabas-pasok dito sa ating bansa. Ganun po ba? Hindi po wala tayong hinahayaan, hindi lang ho tayo nagtatanong
kung hindi natin tinatanong ang lahat ng labas-pasok dito, kung sila po ay ICC. Pero Kasi hanggang- nga, sa dami po ng labas-pasok sa atin, hindi po natin tinatanong. So hanggang Enero, nitong taon, talagang maliwanag na labas-pasok na yung mga ICC. Ano? Hindi ko po alam eh. Wala pa akong personal knowledge. I can only speak from personal knowledge. Narito kasi sa Philippine Star at sinabi Marunong din sumagot na, itong si I Remulla, know no? that as anecdotally from people I know from the human rights community, they've been in contact here. Oh, may mga nagkikwento po na may kausap silang ICC. So alam po Ngunit- ninyo. Kasi sabi mo in-identify pa ninyo yung source. Sabi ninyo yung human rights people. Nagko-contact Oo nga, usap na. Di alam na ninyo na nandito na yung ICC. Ay, hindi ko ho nalalaman kung nandun sila. Sinasabi lang nila, may kausap sila. Hindi ko sinasabi ko saan sila nag-usap at paano. Pero, siyempre marami hong gustong tumulay. Ngunit hindi naman natin, hindi ho nagkaroon ng pagkakataon na makilala talaga namin na ICC o makaharap. Kahit kailan po hindi namin nakaharap ang ICC. Pero alam ninyo na may galaw na sila at nag-iimbestiga na sila. 7 taon na po silang gumagalaw, ma'am. 7 taon na. Hindi naman ngayon lang yan eh. 7 years ago, the ICC was already investigating what happened during the drug war. What happened 7 years ago? Parang nahinto eh. Bakit sinabi natin na hindi na tayo Yun lang po yung aking recollection kung kailan sila nagsimula. Na parang 2016 nga, baka 9 years ago pa. Sinimulan na po nilang bantayan ang ating drug watch, yung ating drug war, noong nagsimula po yung patayan. Pero matibay ang ating kalooban, matibay ang paninindigan natin na hindi natin natutulungan at talagang tututulan natin pagkat meron tayong sariling pulis, may sarili tayong mga korte. Yes. Ang liwaliwanag nun. Opo. Bago lamang, Meron po tayong panahon na binabantayan dito. Napaka-defensive. Panahon po tayong binabantayan dito. 2016 hanggang 2019 ay doon po ang kainitan ng drug war. At ito po, ang dami ho lumalapit sa aming opisina, humihingi ng tulong na maimbestigahan. Sila Ate Sheila, no? Patay, Aling kung Sheila kani-kanino pala. na lamang. Pero marami ho kaming talagang naging ano eh. Kailan pumunta sa opisina ninyo? Kasi binabanggit ninyo, hindi pa Marcos administration, yung 2016 to 2019. Kailan nagumpisa? Nagsimula ho sila pumunta sa amin, 2022 na. Oh. So matagal na ho nakalipas ang mga krimen na nangyari. Pero Sino yung mga pumupunta doon sa opisina? Sila Aling Sheila siguro. Naku po. Napakahirap naman ito ni Boyong Remulla, no? nung umpisa, ang sinasabi natin paulit-ulit talagang hindi tayo tutulong at hindi tayo hindi natin hahayaan sila manghimasok. Maybe we can ask Secretary Anyo, sorry, kumakain po kayo, violation na naman ng human rights po to. Pero kung maaari bilang pinuno ng National Security Council, baka may naalam kayo tungkol sa pivot kasi parang nag-iba eh. Di nag-iba, bakit nag-iba? Nung una, antindi ng ating paninindigan na hindi kailanman tayo tutulong sa ICC. Biglang lumambot, nahahayaan natin pag pumasok sila, tapos pagkatapos nun, meron ng statement, uupo tayo. Kung may mamamagitan, pag-uusapan kung saan tayo pwede tumulong. Meron ba kayong alam, Secretary Anyo? Kasi maraming nagsasabi na kayo daw ang dahilan kung bakit nagbago ang isipan ng ating administrasyon. Madam Chair, palagay ko po ay walang basis po yung ganong klaseng allegation sapagkat ito po ay legal na usapan at hindi po kami nag-focus sa legal na usapan sapagkat ang sa amin po ay on the lens of national security. Tapos wala rin po kaming na-monitor na pumasok dito ng mga ICC investigators kung sinasabi ng mga panahon na yan. So wala kayong alam tungkol sa pagbabago ng isipan at polisiya ng ating administrasyon? Wala po, Madam Chair. At hindi rin kayo kasama sa pagpaplano ng aresto ni former President Duterte? Ma'am, meron po akong opening statement. Pwede ko po bang basahin? Siyempre, So mamaya na natin yung papakinggan yung statement ni Eduardo Anyo, no? Yusek Eduardo Anyo. Malupit din to siya. Alam ko ito yung
chief ng AFP, military. Kasama din to sa, sabi nga is 4 na traidor. At ito na, linilitis na sila, yung mga tanungan dito ni Senador Amy Marcos is talagang sampal sa pagmumuka nila, kung nagsisinungaling sila.